Mataas ang tensyon sa pagitan ng China at India. Maraming pangamba tungkol sa isang malaking proyektong enerhiya sa China. Inaprubahan kamakailan ng bansa ang plano na magtayo ng pinakamalaking hydroelectric dam sa mundo sa katimugang Tibet. Ang lugar ng konstruksyon ay matatagpuan sa isang lugar na madalas tamaan ng lindol. Ang ilog na ito ay pinaghahatian ng tatlong bansa, China, India at Bangladesh. Inaasahan ito ng tatlong bansa ngunit hangad ng China ang kontrol. Maaring magdulot ang Beijing ng tagtuyot at pagbaha gamit ang dam. Ang India at China ay naglalaban sa isang maruming digmaan, pero hindi sa larangan ng digmaan. Ang tahimik na digmaang ito ay isinasagawa para sa lifeline ng sangkatauhan, ang tubig. May masamang balak ang China na patuyuin ang isa sa pinakamalalaking lifeline ng India, ang Ilog Brahmaputra. Nagtatayo ang China ng mga infrastruktura na maaaring lubhang magbaba ng daloy ng isang sangay ng Brahmaputra. Bilang tugon, nagsasagawa rin ng India ng sariling mga proyekto. Pero ang mga hakbang na ito ay nagpapataas ng panganib ng matinding alitan. Paano nagiging dahilan ang tubig para magbanggaan ang dalawang pinakamalaking nuclear power? Isang matalinong tao nagsabi na ang mga susunod na digmaang pandaigdig ay magaganap dahil sa tubig. At ito ang nangyayari ngayon sa mundo. Nagsimula ito sa krisis sa tubig ng China dahil nauubusan na ng tubig ang China. Ang China ay may 20% ng populasyon ng mundo. Ngunit 6% lamang ng sariwang tubig sa buong mundo ang mayroon sila. Ang mga ilog tulad ng Yellow River ay lumiit na. Ayon sa opisyal na datos ng China, mahigit 400 sa 660 lungsod sa China ay nakararanas na ng kakulangan sa tubig. Simula dekada 50 kalahati ng mga ilog sa China ay naglaho na. Lalong lumala ang sitwasyon dahil sa hindi pagkakapantay ng supply ng tubig sa hilaga at timog. Mga 80% ng tubig sa China ay nasa timog, pero ang hilaga na puno ng tao at mga pabrika ay tuyo. Sa hilagang rehiyon ng Beijing, Tianjin, Hebei, na tinitirhan ng humigit kumulang 130 milyong tao, napakababa ng supply ng tubig, mas mababa pa sa 184 na kubikong metro kada tao. Sa katunayan, sa probinsya ng Hebei, wala pa ito sa 100 na kubikong metro. Para mailarawan ito, anumang mas mababa sa 500 ay itinuturing na ganap na kakulangan. Halos 60% ng mga lungsod sa China ang nakararanas ng panapanahong kakulangan sa tubig at mahigit 100 lungsod ang patuloy na dumaranas nito sa buong bansa. Milyon-milyong tao sa hilagang China ang walang maasahang supply ng tubig na nakaapekto sa pagsasaka, mga industriya at pang-araw-araw na buhay. Maliban dito, ang climate change ay nagpapaliit sa mga glacier at pinapasama ito ng polusyon. Ang mabilis na pag-industriya ay nagdulot ng polusyon sa maraming ilog, lawa at pinagkukunan ng groundwater sa China. Pagsapit ng taong-taong 2,000, humigit kumulang 70% ng mga ilog at lawa ay napolusyonan na. Mahigit 70% ng populasyon ng China ay nakatira sa mga lugar na kulang sa tubig, karamihan sa hilaga at hilagang silangan. Inamin na ng pamahalaan na 11 sa 31 probinsya ay mas mababa na sa pamantayan ng World Bank para sa kakulangan ng tubig. Iyan ay 1,500 kubikong metro ng tubig bawat tao. Kung hindi gaganda ang sitwasyon, maaaring bumagal ang ekonomiya ng China ng 6-7% ng kanilang gross domestic product pagsapit ng 2050, lalo na kung maaapektuhan ang mga sakahan at industriya. Alam nating hindi pabor ang YouTube sa kontrobersyal na mga video tulad ng mga digmaan. Kung makakatulong kayo sa aming pagbabalita sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa button sa ibaba, malaking tulong iyon sa amin. Para harapin ang mga hamon sa tubig, lumilikha ang China ng mga bagong tensyon sa India at dito pumapasok ang Brahmaputra River sa usapan. Nagbabahagi ang India at China sa malalaking ilog na nagsisimula sa Tibetan Plateau at dumadaloy papunta sa India, Bangladesh at Pakistan. Isa sa pinakamahalaga sa mga ito ay ang Brahmaputra River na kilala bilang Yarlung Tsangpo sa Tibet. Mula sa timog kanlurang Tibet, dumadaloy sa Himalayas papuntang Arunachal Pradesh, tumatawid sa Assam at pumapasok sa Bangladesh. Naging malaking issue ang Brahmaputra noong huling bahagi ng 2020 matapos i-anunsyo ng China ang isang napakalaking proyekto ng hydropower dam sa Meidong County, Tibet, malapit sa hangganan ng India. Ang dam na ito, na bahagi ng ika-14 na 5 taong plano ng China,
ay inaasahang magiging pinakamalaki sa buong mundo. Mas malaki pa kaysa sa Three Gorges Dam. Ayon sa China, makakalikha ito ng hanggang 60 gigawatts ng malinis na enerhiya at susuportahan ang layunin ng bansa na maging carbon neutral sa 2060. Pero ang mga rason na ito ay isang pagtatakip lang. May nakikitang mas masamang motibo ang India sa likod ng pagpapatayo ng China ng dam. Kaya nag-aalala sila ng husto. Ang mga halatang dahilan ay ang mga panganib sa kalikasan at kung paano maaaring baguhin ng dam ang agos ng tubig, makaapekto sa antas ng sediment at gambalain ang ekosistema sa ibabang bahagi ng ilog. Gayunpaman, may estratehikong aspeto rin ito. Ang kontrol ng China sa ilog ay nagbibigay sa kanila ng bentahe laban sa India. Ayon sa mga eksperto, maaaring bawasan ng China ang agos ng ilog tuwing tagtuyot sa pag-iimbak ng tubig o biglang magpalabas nito sa mga panahong maaaring magdulot ng pagbaha. Maaari itong maging sandata gamit ang tubig dahil kontrolado ng China ang itaas na bahagi ng ilog. Maaari nitong pakawalan ang baha o putulin ang supply ng tubig papunta sa India. Kailanman hindi binaliwala ng India ang nais nila. Noong Enero ng 2025, sinabi ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng India na ibinahagi nila ang kanilang mga alalahanin sa China at nangakong poprotektahan ang kanilang mga interes. Walang kasunduan ang India at China sa paghahati ng tubig. Kaya nag-aalala ang India na hindi sila maabisuhan sa mga susunod na proyekto ng China. Malinaw na halimbawa nito ang pagtutunggali sa Doklam noong 2017 kung saan biglang itigil ng China ang pagbibigay ng hydrological data ng Brahmaputra sa India. Sa parehong taon, matinding pagbaha ang naranasan ng Assam. Marami sa India ang nakitang taktika ng pananakot ito. Patunay na handa ang China na gawing pampolitika ang issue ng tubig kapag may tensyon. Akala ng lahat, walang sagot ang India. Pero sa likod ng mga eksena, tahimik na pinapalakas ng India ang depensa nito laban sa sandatang tubig ng China. Noong 2021, inanunsyo ng India ang Siang Upper Basin Multipurpose Project sa Arunachal Pradesh. Isang napakalaking plano ng dam na layuning tapatan ang mga hakbang ng China. Ang proyektong ito ay inaasahang makakalikha ng 11,000 megawatts ng kuryente at makakapag-imbak ng hanggang 9 bilyong kubikometro ng tubig. Naniniwala ang mga opisyal ng India na makakatulong ang dam na ito sa pag-regulate ng daloy ng tubig. Pinipigil ang tubig kapag binabawasan ng China ang supply at pinapalaya ito tuwing tagtuyot. Magiging buffer din ito sakaling biglang magpakawala ang China ng malaking dami ng tubig. Nagpapakita ito ng estratehikong mensahe. Hindi papayagan ng India na kontrolin ng China ang ilog ng walang paglaban. Nagbabala ang mga eksperto na ang pagtatayo ng 2 megadam sa Marupok at madalas lindulin na Himalayas ay maaaring maging mapanganib sa milyon-milyong nakatira sa ibaba ng ilog. Ang mga estado tulad ng Arunachal Pradesh, Assam at maging ang Bangladesh ay maaaring humarap sa malalaking panganib tulad ng pagbaha o pagkasira ng dam na dulot ng mga dam. Ang China na may kontrol sa unang 1,625 kilometro o 1,010 milyang haba ng Brahmaputra sa Tibet ay may geographical na kalamangan. Ngunit may umiiral na debate kung gaano karaming tubig talaga ang nagmumula sa panig ng China. Ayon sa mga pagtataya ng India, 60 hanggang 70% ng tubig ng Brahmaputra ay nagmumula sa loob ng India, habang ang natitira ay galing sa Tibet. Ayon sa Central Water Commission, halos 40% ng tubig ng ilog ay mula sa Tibet. Ayon naman sa China, 14% lang ng tubig ang nanggagaling sa kanilang panig. Ngunit pinagdududahan ito ng maraming eksperto. Karamihan ng tubig mula sa monsoon ay nagmumula sa India at Bhutan. Ngunit ang Tibet ay nagbibigay ng mahalagang tubig tuwing tuyong panahon ng taglamig at tagsibol. Nagdadala rin ito ng mabibigat na latak mula sa kabundukan. Mahalaga para sa agrikultura sa mababang bahagi ng ilog. Kahit hindi kayang pigilan ng China ang ilog, malaki pa rin ang epekto ng kanilang mga aktibidad sa itaas ng agos. Mabilis na nagtayo ang China ng mga dam sa itaas na bahagi ng ilog Brahmaputra. Itinuturing ng Beijing ang mga proyektong ito bilang bahagi ng kanilang pagsulong sa renewable energy. Ngunit tinitingnan ito ng India bilang seryosong usapin sa seguridad. Ang unang malaking proyekto ay ang Jangmu Dam na natapos noong 2015. Ang gravity dam na ito ay may 116 na metrong taas at humigit kumulang 86.6 na milyong metro kubikong aktibong storage capacity. Sa kabila ng laki nito, nakalilikha ito ng halos 2.5 bilyong kilowatt hours ng kuryente taon-taon gamit ang 6 na turbina.
Ang nagpapakakaiba sa Zhongmu ay ang mataas nitong lokasyon sa kabundukan. Sa halos 3,300 metro sa Himalayas, isa ito sa pinakamataas na hydropower station sa buong mundo. Mas mahalaga, ang Zhongmu ang naging simula ng estratehiya ng China sa sunod-sunod na dam sa Brahmaputra. Itinuro ng mga eksperto mula sa India na maaari itong gamitin upang kontrolin ang pana-panahong daloy ng tubig o kaya'y i-upgrade sa hinaharap para sa mas malaking imbakan. Ang Jiaxia Dam na natapos noong 2020, ang pangalawang pangunahing dam ng China sa Brahmaputra. Ang Jiaxia at Zhangmu ay nagbibigay ng kuryente sa grid ng Tibet na tumutulong na mabawasan ang kakulangan sa kuryente sa Lhasa at iba pang lugar. Ang dalawang dam ay malapit sa isa't isa, kaya posibleng patakbuhin ng sabay para mas epektibong makontrol ang agos ng ilog. Bagaman pinatutunayan ng medyang Chino na ang mga proyekto ay para sa kuryente at kontrol sa pagbaha lamang, nananatiling skeptikal ang India sa posibleng dobleng gamit ng mga ito. At naroon din ang mga dam ng Dagu at Sheksu na inihayag noong 2013 kasabay ng Jiaxia. Kung parehong matatapos, bubuo ito ng isang kadena ng 4 na pangunahing dam: Zhangmu, Jiaxia, Dagu, at Sheksu sa bahagi ng Tibet ng Brahmaputra. Bawat dam ay maaaring mukhang katamtaman lang ang laki, pero kapag pinagsama-sama, mabibigyan ng malaking kontrol ang China sa daloy ng ilog. Inaalala ng mga eksperto sa India na magagamit ng China ang network upang pigilan ang tubig sa Taguitoy o biglang magpakawala ng malaking tubig na posibleng magdulot ng pagbaha. Pero ang pinaka-nakababahalang anunsyo ay dumating noong 2024, isang napakalaking proyekto na hindi inakala ng kahit sino na posible. Ito ang ipinanukalang Medog Mega Dam, malapit sa Grand Bend ng Brahmaputra, bago pa ito pumasok sa India. Noong Disyembre, Domihito Dongbosyambebe, 2024 inaprubahan ng China ang proyektong ito, na inaasahang magiging pinakamalaking hydroelectric dam sa mundo. Mas malaki pa sa Three Gorges Dam. Ang planong kapasidad na ilalagay ay napakalaki, 60,000 megawatts o 60 gigawatts. Halos 3 beses na mas malaki kaysa sa Three Gorges. Sinusulit ng lugar na ito ang 2,000 metrong pagbaba ng elevasyon na nagbibigay daan sa dam na makalikha ng hanggang 300 bilyong kilowatt hours ng kuryente bawat taon. Ang proyekto ay matatagpuan sa Mentong County, malapit sa hangganan ng Arunachal Pradesh. Bagaman hindi pa inilabas ng China ang mga detalye tulad ng taas ng dam o laki ng reservoir, ito ay tinawag ng mga opisyal bilang isang pambansang proyektong pangseguridad at pangunahing proyekto ng ika-14 na 5 taong plano. Seryosong alalahanin ng India ang dam na ito. Maaari itong magbigay ng kapangyarihan sa China na kontrolin ang dami ng tubig na papasok sa India sa pamamagitan ng Brahmaputra. Ang pagpuno ng malaking reservoir na ito ay maaaring pansamantalang magpababa ng daloy ng tubig sa ibaba nito. Nagpahayag ang India ng pag-aalala at hiniling sa China na tiyakin ang interes ng mga bansa sa downstream. Naging dahilan ng biglang pagbaha sa India ang mga aktibidad ng China sa itaas ng ilog. Noong Hunyo, 2,000 lumikha ng natural na dam ang isang landslide sa Tibet. Isa sa mga kasong ganito ang nangyari. Ang pagputok ng dam ay naging sanhi ng pagbaha sa Arunachal Pradesh na kumitil ng hindi bababa sa 3 pubuhay at sumira sa mga baryo. Hindi nabigyan ng abiso ang India. Katulad na pangyayari ang naganap noong 2018, likas man ang mga sakuna. Lumala ang pinsala dahil sa kakulangan ng napapanahong impormasyon mula sa China. Nangangamba ang mga opisyal ng India na kung biglang magpakawala ang China ng tubig sa gitna ng alitan, maaaring magdulot ito ng malaking pinsala. Maliban sa hydropower, iminungkahi rin ng China ang mga ideya na ilihis ang tubig mula sa Brahmaputra papunta sa tuyong hilagang bahagi ng kanilang bansa. Ang Great Western Route sa ilalim ng South to North Water Transfer Project ay nagmumungkahi ng paglilipat ng tubig ng daan-daang kilometro papunta sa Yellow River. Sinimulan noong 2002, nilalayon ng proyekto ang paglipat ng tubig mula sa basang timog patungong tuyong hilaga. Sinusubukan nila ang mga teknik na maaaring gamitin para magtayo ng 1,000 kilometrong mga lagusan na magdadala ng tubig mula Tibet papuntang Xinjiang. Pero hindi lang ang Brahmaputra ang ikinababahala ng India. Ang Indus Basin ay nagsisimula rin sa Tibet at hawak ng China ang kontrol sa ilang pinagmumulan ng tubig ng Sutlej sa Indus. Noong 2004, isang landslide ang humarang sa Ilog Parachu sa Tibet na bumuo ng lawa at nagbanta ng biglaang pagbaha sa Himachal Pradesh. Kahit naresolba ito,
Ipinakita nitong muli ang pag-asa ng India sa pakikipagtulungan ng China. Mahigpit ding binabantayan ng India ang mga aktibidad ng China sa mga ilog na dumadaloy papuntang Nepal o direkta sa India, gaya ng Karnali at Subansiri. Ang mga ilog na ito ay maaaring maging problema kung gagamitin ng China ang tubig bilang kasangkapan sa regional na politika ng kapangyarihan. Isa pang pangunahing issue ay ang pagdadaloy ng sediment. Ang Brahmaputra ay may dala ng napakalaking dami nito sa buong mundo. Mahalaga ang putik na ito para mapanatiling mataba ang mga kapatagan ng Assam at Bangladesh. Kapag nasasalo ng mga dam ang sediment sa mga imbakan, mas kaunti ang umaabot sa mga sakahan. Sabi ng mga siyentipiko, maaari itong magdulot ng mas mababang kalidad ng lupa, mas kaunting ani at pagbabago sa paggalaw ng ilog tulad ng paglalim ng mga kanal na magpapalala ng pagguho ng lupa. Ang malinaw na tubig mula sa mga dam ay may higit na enerhiya para magguho ng mga pampang ng ilog. Sa pagtagal, masisira nito ang mga ekosistema at mababawasan ang mga isda. Maraming uri ng isda ang nakatira sa ilog Brahmaputra. Maaaring makahadlang sa kanilang pagpaparami ang pagpapatayo ng dam dito. Nakasasama ito sa biodiversity at nakakaapekto sa milyon-milyong umaasa sa pangingisda para sa pagkain at kabuhayan. Ang ilog ay sumusuporta sa halos 6 na milyong ektarya ng sakahan sa hilagang silangang India, kung saan nagtatanim ng bigas, tsa, jute at munggo. Anumang pagbabago sa daloy ng tubig, kakulangan nito sa tagtuyot, o biglaang pagbaha ay makakaapekto sa mga siklo ng pagtatanim at pag-aani. Maaaring magdagdag ng gastos sa mga magsasaka para sa irigasyon o malugi kung mabaha ang kanilang pananim. Apektado rin ang mga bansa at lokal na komunidad kapag naaantala ang mga siklo ng pagpaparami. Hindi lang pera ang nakasalalay. Ang Brahmaputra, na kilala bilang Siang o Dihang sa Arunachal, ay may malalim na kahalagahang kultural. Itinuturing na sagrado ng mga tribo tulad ng Adi at mga Asamese ang ilog. Para sa China, ang pangunahing alalahanin sa seguridad ng tubig ay nagmumula sa pagiging nasa ibaba ng agos. Nag-aalala sila kung paano maaapektuhan ng mga bansang nasa itaas ang kanilang supply ng tubig. Pero pagdating sa ilog Brahmaputra, kabaligtaran ang sitwasyon. Ang China ay nasa itaas ng agos, pero nag-aalala pa rin ito tungkol sa kontrol ng India. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang pag-angkin ng China sa Arunachal Pradesh na hindi lang batay sa kasaysayan o kultura. Malalim din itong konektado sa pagtiyak ng kontrol sa gitnang bahagi ng Brahmaputra. Ang Arunachal Pradesh, hilagang silangang estado ng India, napugad ng alitan sa hangganan nito at ng China, ay may mahalagang papel dito. Inaangkin ng China ang rehiyong ito bilang Timog Tibet. Sa kabila ng matagal ng pamamahala ng India dito, ginagamit ng China ang makasaysayan at kultural na ugnayan gaya ng pamana ng Tibet at Tawang Monastery bilang pangangatwiran sa pag-angkin. Ngunit may mas malalim na estratehikong kadahilanan ito. Tubig. Ang Arunachal Pradesh ay matatagpuan kung saan lumalabas ang Brahmaputra mula sa Tibet at dumadaloy papasok ng India. Kasama sa rehiyong ito ang mga pangunahing sanga ng ilog at mahahalagang watershed area sa silangang Himalayas. Kapag nakontrol ng China ang Arunachal, maaari rin nilang kontrolin ang critical na water resources na nasa teritoryo ngayon ng India. Ang Brahmaputra ay dumadaloy ng humigit kumulang 1,100 kilometro o 1,100 at 1 kilometro sa pamamagitan ng Arunachal at Assam. Halos 1/4 ng kabuuang catchment area ng ilog ay nasa loob ng India. Mahalaga, ang karamihan ng dami ng tubig ng ilog, lalo na tuwing tag-ulan, ay nagmumula sa ulan na bumabagsak sa Arunachal at Assam. Ayon sa isang pag-aaral, mga 20% lamang ng tubig ng Brahmaputra sa puntong umaabot ito sa Bangladesh ay nagmumula sa China. Nangangahulugan ito na karamihan ng agos ng ilog ay nanggaling sa mga lambak ng Arunachal. Kung sakaling makontrol ng China ang Arunachal, magkakaroon ito ng kapangyarihang kontrolin o ilihis ang malaking bahagi ng tubig ng Brahmaputra, bagamat nangangailangan ito ng malaking infrastruktura. Habang kontrolado ng India ang Arunachal, nananatili sa kanila ang kapangyarihang diktahan ang daloy ng ilog mula Himalayas patungo sa kapatagan. Malinaw na nauunawaan ng China ang estratehikong halaga nito, lalo na't dumarami ang kahalagahan ng seguridad sa tubig para sa parehong bansa. Bukod pa sa mismong Brahmaputra, puno ang Arunachal ng iba pang malalaking sanga ng ilog, tulad ng Siang, Subansiri, Lohit, at Kameng. Maraming ilog na ito ay nagsisimula sa hilaga ng hangganan sa Tibet
at dumadaloy patimog sa Arunachal patungo sa Brahmaputra. Ang rehiyong ito ay may pinakamalaking potensyal sa hydropower sa India na aabot sa 50,000 megawatts. Sa ngayon, mga 1,000 at 100 megawatts pa lang ang nagagamit. Pero may ilang malalaking proyekto na nakaplano o isinasagawa na. Isang halimbawa nito ay ang 2,000 megawatt na Lower Subansiri Dam. Kung sakupin ng China ang Arunachal, maaari nitong gamitin ang mga pinagkukunan ng enerhiya para sa sarili at harangin ang access ng India dito. Para sa China, ang pagkakaroon ng kontrol sa mga ilog na ito sa itaas na bahagi ay magiging malaking estratehikong bentahe na magbibigay rito ng impluensya sa milyon-milyong tao sa downstream ng India at Bangladesh. Ito ang dahilan kung bakit binabanggit ng ilang Tsino ang pinagkukunan ng tubig sa usaping kahalagahan ng Katimugang Tibet. Ang interes ay hindi lang tungkol sa lupa, kundi pati na rin sa pagdomina sa buong Brahmaputra Basin. Pero ang pagtutulak ng China para sa Arunachal Pradesh ay may tinatagong isa pang mahalagang motibo. Ang estado, na halos kasing laki ng Austria, ay nagsisilbing natural na harang ng bundok sa pagitan ng Tibet at ng masikip na populasyon ng Brahmaputra Valley sa India. Kapag naagaw ng China ang lugar, maililipat nila ang hangganan patungong kapatagan na magbibigay sa kanila ng malaking geographical na bentahe. Ayon sa ilang Chinong strategist, mas madali at ligtas ipagtanggol ang hangganan kung ito ay nasa paanan ng mga bundok kaysa sa kasalukuyang mataas na bahagi nito. Ang rehiyon ng Tawang ay partikular na napakahalaga para sa China. Mahalaga ito sa kultura dahil sa Tawang Monastery na may malaking kahalagahan sa Tibetan Buddhism. Sa heograpya, ito ay malapit sa Bhutan at sa makitid na Siliguri Corridor ng India na nag-uugnay sa mainland India at sa Hilagang Silangan. Bagamat binabanggit ng China ang makasaysayang ugnayan at etnikong koneksyon para bigyang katwiran ang pag-angkin sa Arunachal, naniniwala ang maraming eksperto na ang tunay na dahilan ay ang mga pinagkukunan ng tubig at estratehikong lokasyon nito. Sa pagpupursige ng China sa pag-angkin sa Arunachal, patuloy nilang pinipilit ang India sa Hilagang Silangan na nagpapahirap sa mga plano nito na magtayo ng mga dam o palakasin ang infrastruktura sa rehiyong iyon. Matapos ng mga sagupaan sa Ladakh noong 2020, pinapalitan na ng China sa Mandarin ang mga pangalan ng ilog at bundok sa Arunachal. Nagpapakita ng balak nilang angkinin ang mga ito bilang bahagi ng China. Ang hakbang na ito ay sumabay sa pagtutok ng China sa mga proyekto sa Brahmaputra Basin na tila sinasabing historical na sa China na bibilang ang mga ilog na ito, kahit na nasa kabila sila ng hangganan. Mula noong 2017, naglunsad din ang China ng isang malaking programa para magtayo ng tinatawag nitong Xiaokang o mga medyo maunlad na nayon sa hangganan nito sa India. Mula 2018 hanggang 2022, iniulat na nagtayo ang China ng 624 na bagong nayon sa Tibet. Karamihan ay nasa silangang hangganan na nakaharap sa Arunachal. Bagaman ipinapakita bilang sibilyang pamayanan, marami rito ay may pasilidad ng militar o nagagamit ng parehong sibilyan at militar. Bahagi ito ng estratehiya ng China upang palakasin ang kanilang kontrol sa mga pinagtatalo ng lugar nang hindi kinakailangang gumamit ng hayagang labanan. Halimbawa, sa Yarrow na matatagpuan 26 na kilometro mula sa linya ng aktual na kontrol, nagdagdag ang China ng 65 bagong gusali at 2 helipad sa loob ng ilang buwan noong 2022. Bukod sa 30 umiiral na istruktura. Pagsapit ng huling bahagi ng 2023 sa Nagdolbol, 3.5 kilometro mula sa sektor ng Tawang ng Arunachal, 12 ng bagong gusali ang lumitaw kung saan isa lang ang naroon noong 2017, gayon din sa 2 pang nayon. Ang mga pag-unlad na ito ay naayon sa batas sa hangganan ng lupa ng China noong 2021 na humihikayat sa pagtatayo ng sibilyang infrastruktura sa mga malapit na lugar sa hangganan at paninirahan ng mga tao na inaasahang magtatanggol sa mga lugar na ito bilang bahagi ng puwersa ng depensa. Ang estratehiyang ito, kilala bilang military-civil fusion, ay nagpapadala ng mga sibilyan sa malalayong lugar sa ilalim ng proteksyon ng militar. Sa unang tingin, maaaring tila simpleng hakbang lang ito. Ngunit alam ng China ang tunay na kahulugan nito. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng infrastruktura, nagkakaroon ang China ng permanenteng presensya ng mga Chino sa mga pinagtatalunang lugar na nagpapatibay sa kanilang pag-aangkin sa pamamagitan ng simpleng pananatili roon. Kasabay nito,
naging mas agresibo ang China sa kanilang mga border patrol malapit sa Arunachal. Iniulat ng mga opisyal ng India ang madalas na paglabag ng PLA na nangyayari dahil magkaiba ang pananaw ng dalawang bansa kung saan talaga matatagpuan ang tunay na hangganan. Noong Disyembre 2022, humigit kumulang 300 sundalong Tsino na may dalang mga pamalong may pako ang nakipagsagupaan sa mga sundalong Indian sa Yangtze area ng Tawak. Ang labanan na naganap sa taas na 15,000 talampakan ay nag-iwan ng 12 ng sugatan sa magkabilang panig, kaya ito ang pinakamatinding sagupaan sa silangang bahagi mula noong digmaan noong 1962. Ang ganitong mga sagupaan ay regular nang nangyayari noong 2016, 2021 at muli noong 2022 habang sinusubok ng China ang mga hangganan ng pagpapatrolya ng India. Ang mga aksyong ito ay bahagi ng tinatawag na salami slicing strategy, kung saan ang maliliit at paulit-ulit na hakbang ay unti-unting binabago ang sitwasyon sa lupa pabor sa China. Mukhang naghahanda pa nga ang China para sa isang digmaan. Pero bakit ko nasabi ito? Dahil nagtayo ng surface-to-air missile base sa isang kalapit na burol na nagbibigay daan sa China na mabantayan at posibleng makontrol ang himpapawid hanggang sa loob ng teritoryo ng India. Noong Hunyo 2021, inilunsad ng China ang lasa ni Angchi High-Speed Rail Line na nagdala ng mabilis na akses ng tren malapit sa hangganan ng Arunachal. May terminal station sa kabila ng Ilog Brahmaputra na konektado sa Niangchi Airport sa pamamagitan ng kalsada. Noong 2021, natapos ng China ang bagong highway at tunnel system sa pagitan ng Niangchi at Medong, malapit sa hangganan ng Arunachal. Naikli nito ang biyahe ng 8 oras at ang distansya mula 333 kilometro patungong 180.25 kilometro. Ang aso ko, na dati ay napakalayo, ay naaabot na ngayon buong taon mula sa mga logistics hub ng PLA. Inayos muli ng Western Theater Command ng China ang kanilang mga puwersa para sa digmaan sa kabundukan. Sa Tibet, nag-deploy ito ng magagaan na brigada tulad ng ika-52 at ika-53 na may kasamang air mobile units at mountain artillery. Naglagay rin ang China ng mga modernong kagamitang militar sa Tibet, tulad ng Z-20 na helicopter PCL-181 na sistema ng artilyerya at HQ-17 na sistema ng depensa sa himpapawid. Pero ano ang ginagawa ng India para tapatan ng China? Ang India, na alam ito, ay pinalalakas ang sarili nitong lakas militar sa rehiyon. Ang Eastern Command na nakabase sa Chitlang ang namumuno sa mga operasyon ng hukbo sa lugar. Upang palakasin ang kakayahan sa opensiba, nagtayo ang India ng bagong unit, ang 17 Mountain Strike Corps. Kahit na antala dahil sa pondo, ang corps na ito ay bahagyang aktibo na ngayon. May 2 mountain division handang umatake kung kailangan. Ang Air Force ay po ba? May tumangat na mga nakatalagang advanced na kagamitan. Bukod sa Tezpur, ang mga Su-30 MKI na may BrahMos missiles ay ngayon ay nag-ooperate na rin sa rehiyon. Mula 2022, nagsimulang magsagawa ng mga misyon ang mga Rafale fighter jet sa silangang sektor mula sa kanilang base sa Hasimara, West Bengal. Bilang resulta, pareho nang may humigit kumulang 50,000 hanggang 60,000 tropa ang bawat bansa na nakatalaga sa silangang sektor ng line of actual control. Ang mga tropang ito ay sinusuportahan ng magagaan na tangke, infantry combat vehicle at artilyerya sa mga pangunahing lambak. Pinalalakas ng China ang kanilang mga aktibidad at inaangkin ang Arunachal Pradesh, ngunit mabilis na tumugon ang India gamit ang maramihang estratehiya para protektahan ang rehiyon. Maraming hakbang na ang nagawa ng India. Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pagpapalakas ng presensya ng militar sa silangang sektor na sumasaklaw sa Arunachal. Sa nakalipas na ilang taon, nagpadala ang India ng mas maraming sundalo, nagtayo ng mga bagong base militar, at nagdala ng mga makabagong kagamitan upang maging handa sa anumang sitwasyon. Kasabay ng mga hakbang militar, nakatuon din ang India sa pagpapatayo ng mga infrastruktura sa rehiyon. Sa layuning makasabay sa China, mabilis na itinatayo ang mga kalsada, tulay, lagusan, at mga paliparan upang mapabuti ang konektibidad at mapabilis ang galaw sa mga lugar malapit sa hangganan. Sumusuporta ito sa militar, lokal na komunidad, at nagdadala ng paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Nakikipag-usap ang India sa China sa diplomasya habang pinapalakas din ang ugnayan sa ibang pandaigdigang kaalyado para matiyak ang mas malawak na suporta. Ang pagpaplano para sa mga emerhensya at kooperasyon sa mga pinagsamang operasyon ay bahagi ng pangmatagalang estratehiya ng India para sa paghahanda sa anumang hamon. Matatag ang paninindigan ng India sa militar, ekonomiya at diplomasya upang tiyakin ang seguridad ng Arunachal Pradesh
at pagtibayin ang katayuan nito bilang bahagi ng bansa. Ang tunggaliang ito ay patungo sa hindi tiyak na kinabukasan. Salamat sa panonood.